Ngayong umaga sa Pinoy MD, senior citizen na bangga ng isang motorsiklo. Kamusta na kaya siya ngayon? Ang ipinapatato na kilay, sablay? Kilay fail pa rin kaya makalipas ang ilang buwan? Abangan! Lolo Biker, panay ang arangkada. Ano ang mga bago niyang na-achieve sa kanyang pagbibisikleta? At ang tinaguriang Vampire Queen, mungi pa rin o confident nang ngumiti? Abangan yan mamaya. Happy and healthy Saturday morning sa inyo pong lahat mga kapuso. Nako, eto na naman syempre, health is our priority. Kaya makakasama niyo po muli ang inyong lingkod, Connie Season. Kasama pa rin syempre ang mga doktor ng bayan dito po sa Pinoy MD. Kaya naman, eto na, simulan na po natin ang pagsagot sa inyong mga pinadalang katanungan sa aming FB page para kay Doktora Jean. Maya-maya lang. Kaya abangan po ang lahat ng yan dahil kapag usapang pangkalusugan, ito ang legit. Welcome back sa Pinoy MD at i-welcome na rin po nating muli ang ating dermatologist ng bayan na si Doktora Jean Marquez. Eto na, Doktora, ang mga pinadalang mga questions ng ating mga suki, no? Pagdating naman syempre sa pangangalaga sa kanilang kalusugan. And for our first question, eto na, nagka-second degree burns daw siya, Doktora, noong New Year. Ipinatingin naman daw ng ating kapuso sa doktor, pero makalipas lamang ang isang linggo, naging sobrang dry na raw ito. Ang tanong niya, posible pa kayang bumalik sa dati yung kanyang balat? Ang tanong na yan mula kay Bonnie Villarante. Alright, yung mga second degree na yan, actually yan yung burns na dun sa tinatawag na dermal layer o dun sa pangalawang layer ng ating skin. Medyo mas malalim na yan kasi una epidermis tapos dermis, no? At ang itsura niyan usually ay nagbe-blister, no? Nagtutubig, no? Kapag yan naghilom, actually, it can leave some hyperpigmentation o pangingitim, or it can leave sometimes yung mga contractures or parang yung mga scars, no, na medyo lukot-lukot, or it can leave a hypertrophic scar or keloid kapag ito'y mas malalim, no. So depende yan actually sa lalim ng sunog at sa severity ng sunog na tinatawag. We have to know kung ano itsura ng scar. Kapag ito'y pangingitim lang, pwede pa natin yung paputiin, no. Pero kapag ito'y mga contractures or kapag ito'y mga hypertrophic scar, pwede natin yung i-improve pero hindi na yan babalik ng kagaya sa isang normal skin, no? So, kung yun naman yung mga pigmentations lang or pamumula, pwede yung ma-improve. Sa ngayon, actually, marami ng lasers, marami ng mga treatments ang pwedeng magawa, marami ng pamahid ang pwedeng magawa to improve the appearance of scar. And usually, it's a combination treatment. Kino-combine na ng laser, together with mga growth factors or PRP or exosomes, pinapahid, no? Or sometimes naman yung tinatawag niyang microneedling kapag ito yung mga tinatawag na mga contractures or mga hypertrophic scars, doon na pumapasok yung mga lasers. For mga pigmentations, pwedeng mga pamahid, may mga whiteners, and may mga whitening lasers din. And for our second question, mula naman kay April Jane Lagitaw, ano raw kaya ang pinagmumulan doktora ng pigsa na tumubo at pabalik-balik, ha? Ano daw ang pwedeng gawin para magamot daw yan? Alright, kung recurrent na yung pigsa mo, April, no, kailangan mong alamin, meron pa bang iba sa kasamahan nyo sa bahay na meron ring pigsa? Kasi baka mamaya, pagaling na yun sa'yo, tapos mahahawa ka na naman, no? So kung kaya't pabalik-balik. Pangalawa, it could be because bagsak ang iyong immune system, no? So kung bagsak ang iyong immune system, hindi maganda ang paghilom mo sa any other infection, no? Pangatlo, pwede rin kasing insufficient pa ang paggagamot sa iyo. Hindi ka pa nagagamot ng tama, no? Or kung ikaw man ay nagamot na, nabigyan ng mga antibiotics, baka naman meron kang resistance, no? Dito sa mga gamot na ito, no? Hindi na sa'yo tumatalab ito. Yan yung tinatawag na MRSA o methicillin-resistant Staphylococcus aureus, no? Kasi ang usually, yung mga nagkukos ng pigsa na yan is a Staph aureus bacteria. And some of it, lalo na yung ulit-ulit na, yan yung tinatawag na posibleng MRSA, no? So yung mga MRSA, they're resistant to a particular kind of antibiotic like methicillin and yung mga beta-lactams na tinatawag. So baka kailangan pumunta ka na sa doktor para talagang masuri ka at mabigyan ka ng ibang klase ng antibiotic, and of course, kailangan din ng proper hygiene, no? Kasi baka mamaya nag-share din kayo ng mga personal belongings, yung mga unan, yung mga damit, no? Mga towels, nag-share kayo, no? So proper hygiene din is very important.
Thank you so very much, Dr. Jean. Pero syempre, hindi pa dyan nagtatapos ang ating pagsagot sa inyong pong mga ipinadalang katanungan through our FB page. Kaya, dyan lang kayo ha, baka susunod na naming mabasa yung mga pinadala niyong tanong sa pagbabalik po ng Pinoy MD. And we're back dito pa rin po sa Pinoy MD. Kasama pa rin po natin si Dr. Jean para sagutin ang inyong mga FB questions. Eto na, next question, Doktora. Ano raw kaya ang dahilan ng dark spots sa lips o labi? Mula yan kay Mohana Lay Salvador Gaco. Mojana, alam mo yung dark spot sa labi, minsan ay genetic, no? Yung ibang tao talagang mas maitim yung kanilang labi. And of course, it also depends on the race, di ba? Minsan may mga ibang lahi na mas talagang mas darker yung kanilang lips, no? Pangalawa, it could be also because of your cosmetic products, no? Baka you're using mga lipstick that have yung mga nakaka-dry na mga properties like yung mga too much alcohol content or yung mga fragrance, no? Or yung mga sometimes you're reacting to the color or the dye of the lipstick, no? Lalo na yung mga tinatawag na long-wearing lipstick, no? So masyado siyang nakaka-dry ng lips and it can later on cause darkening of the lips, no? Ang isa pa, no, pwede rin namang baka may iniinom kang mga gamot, no? Kadalasan, alam mo yung mga binibigay sa mga acne medications like yung mga doxycycline, no, mga tetracycline. This can actually make you more prone to photosensitivity or to the effects of the sun, and it can darken your lips, no? And of course, may mga medical conditions that can actually darken the lips like iron deficiency anemia, no? Pwede yan, no? Or mga diabetes, or alam mo ba kung ano pa? Baka naman smoker ka. Yun ang pinakamadalas, no? So if you're a smoker, naturally, no, magpipigment yung mga lips mo because of the mga chemicals from the tobacco, no? So, alamin natin what is causing it. At paano nga ba ito gagamutin? Well, pwede natin gawin yan ay may mga pigment lasers na tinatawag. Kung hindi ka maka-afford ng pigment lasers, well, i-moisturize mo muna yung lips, no? I-moisturize mo at i-sunscreen mo rin. I-assess mo rin yung skincare mo. Kasi baka mamaya yung mga skincare mo is too drying on the face, no? Kung nakaka-dry ito ng face, mas more ang mga lips magda-dry kaagad. And lastly, ano raw kaya, Doktora, ang magagawa niya sa tagyawat na nagmula sa kanyang mukha, aba kumalat sa kanyang leeg from May Kompletado? May baka naman improperly treated ka, hindi enough yung mga pamahid mo, no? Baka mamaya ganun lang naman kasimple. Or baka naman mamaya meron kang mga hormonal problems, meron kang PCOS, no? Meron kang polycystic ovarian syndrome, no? So, dapat magpatingin ka sa OB kung ikay tumataba, nangingitim yung mga leeg mo, no? Nagkakaroon ng mga bigote, yan ang mga other symptoms or PCOS aside from acne, no? Or baka naman mamaya, kinukutkot mo, no? At hindi tama rin ang iyong mga medication. There's so many causes actually ng pimple. And of course, mga foods that can be inflammatory, no? Dairy, sweets, baka mahilig ka sa mga milkshakes, milk tea, no? So, marami actually posibleng nagkukos ng paglala at pagdami ng iyong acne. So, better yet, go to a dermatologist para talagang mabigyan ka na ng tamang talagang gamot para sa iyo. Thank you, Dr. Jean, as always, sa pagsagot at paggabay sa ating mga tanong mula naman sa ating mga kapuso, ano? At syempre, yung ating mga manonood dyan, naku, keep your questions coming dahil syempre, sa ating pong mga susunod na episodes, baka yan na ang ating mabasa. Kaya naman, ngayon pa lang, stay tuned sa Pinoy MD. Sa CCTV footage na ito, umaga ng ika-18 ng Setyembre noong nakaraang taon, makikitang papatawid ang isang lalaking nakabisikleta. Nang marating ang gitna ng kalsada, sa isang iglap, nabundol ng motorsiklo ang lalaki. Ang mga aksidenteng tulad nito, papaano nga ba maiiwasan? Abangan yan mamaya. Makapal man o manipis, ang pack na kilay hindi raw po pwedeng ma-miss. Pagtaasan man daw ng mga kilay ng iba, dapat kilay is life pa rin. Pero ang iba, halos magdikit na ang kilay sa galit. Dahil ang kanilang pangarap na on fleek na kilay, naging sablay. Super duper
fail talaga nang nangyari sa akin, guys. At sobrang pinagsisihan ko talaga. Kung mapapansin nyo, yung kilay na tattoo ko hanggang dito. Ano, eyeliner yan, te. Certified kikay raw pagdating sa kanyang kilay ang 24 anyos na si Lara. Hindi raw siya po pwedeng lumabas ng bahay na walang makeup, lalo na sa kanyang kilay. Kino-cover ko po siya para mas mukhang presentable. Dinodrawing ako po talaga siya kasi dati hindi talaga ako makalabas na walang kilay. Kilay is life. Paano ba naman kasi? Ang kilay raw niya, saksakan ng nipis. Ever since, ang kilay ko parang half lang siya. Sa inner part makapal, tas sa dulo is manipis. Lagi po ako nila ina-assure mga kapatid ko. Mukha daw po akong avatar, wala akong kilay. Marketing assistant sa isang cosmetic company si Lara, kaya importante raw na maging presentable. Kasi aside from my work as marketing assistant, I am also a content creator. Mukha ko talaga yung puhunan ko. Sobrang importante po talaga siya sa akin. Kaya naman si Lara, isang oras daw dinodrawingan ang kanyang kilay. Kailangan pag-aalis ako, kailangan ko laging mag-drawing. Hindi ako makalabas na walang kilay. So sabi ko, gusto ko na talaga magpa-eyebrow tattoo. Nakakapagod na mag-drawing everyday. Kaya naman, nang may inirekomenda sa kanyang libreng microblading o eyebrow tattoo, agad niya itong pinatos. Siyempre, mas convenient yung life kapag di mo na kailangan lagi magkilay. So sobrang excited ako noon. Eyebrow tattoo o microblading ang proseso ng paglalagay ng tattoo sa kilay para mas magmukhang makapal. Ginagamitan ito ng ink na itinuturok sa balat gamit ang maninipis na karayom. Umabot ng 1 oras ang pagtatattoo sa kilay ni Lara. Masakit po siya nung medyo patapos na kasi di niya na ako nilagyan ng anesthesia. Sabi ko, masakit na. Tapos sabi niya, last na lang to. Sabi niya gano'n. So ako, sige, tiniis ko na lang po yung sakit hanggang para lang matapos na. Kasi alam ko na parang nafe-feel ko na there's something wrong. Nung pa lang sa sinabi niya na ay wait, parang nagkamali ako. Tumaas daw ang kanyang kilay matapos ng 1 oras. Dahil ang kanyang pinapangarap na on-fleek na kilay, naging sablay. Dahil imbis na plakadong kilay, ang kinalabasan, masyadong mahaba at mababa. Kilay fail talaga. Lalo pat ang gumawa ng libreng microblading kay Lara, hindi pala isang sertipikadong esthetician. At ito na yung itsura ng aking brows. Medyo namamaga siya. Mas lumala pa ang problema. Nang tumubo ang kanyang natural na kilay, hindi raw ito pumantay sa ipinatattoo. Para maiayos ang kanyang epic fail na kilay, piniling lumapit ni Lara sa isang esthetician. Para matanggal ang tattoo sa kanyang kilay, kinailangang sumailalim ni Lara sa isang laser tattoo removal. Inoferan po muna namin siya ng for removal para mapag-light muna siya kasi hindi natin siya kailangan patungan. Hindi natin pwede siyang i-retouch since meron na siyang old. So lalo lang siyang magda-dark, lalo mag-worse yung kilay niya. Maaayos pa rin kaya ang kilay ni Lara? Abangan mamaya. Ayon sa ating resident dermatologist na si Dr. Jean Marquez, ating mga kilay, hindi lang daw nariyan para sa aesthetic appeal. Nagsisilbi rin itong proteksyon ng ating mga mata laban sa debris katulad ng mga alikabok, pati na rin ng mga dumi at pawis. The eyebrows are there to protect the orbit or the eyes. So if there are any like foreign bodies or mga dust, no, it won't go directly on the eyes, no. Ayon kay Doc Jean, may mga dahilan kung bakit manipis ang kilay ng isang tao. Pwede itong genetic, pwede rin naman itong because of physical trauma, like halimbawa lagi mong pinapluck, or pwede rin halimbawa kapag nasugat, nagkakaroon ng scar dun sa area. Diba? Kung may mga nakikita kang may mga hair loss on some parts of the eyebrows because of scars, nangyayari yon. Posible rin daw itong epekto ng pagkakaroon ng skin diseases tulad ng seborrheic dermatitis o di kaya ay psoriasis. Kakaroon ng hair loss din because of the thickening of the skin, especially on the face and on the eyebrows. Pwedeng naglo-loose yung hair follicles, no?
Payo ni Doc Jean, magpakonsulta sa mga eksperto para malaman ang dahilan at posibleng solusyon ng pagdipis ng kilay. Para naman sa mga nais magpakapal ng kilay, makatutulong daw ang healthy lifestyle. Aside from mga supplements no, that you can take, no, like mga B vitamins, and you can also take zinc, mga minerals, no, and of course mga iron if you're iron deficient. No. Foods that are rich in colors can also help, and also protein. No? Because the protein will actually help sa tubo ng hairs din. No? Because the hairs actually contain protein. Mag-ingat din daw sa mga topical o mga pinapahid na pinaniniwalaang pampakapal ng kilay, katulad ng minoxidil. Ang minoxidil talaga is an approved topical medication for the hair loss on the scalp. But using it on the eyebrows is what you call an off-label no, indication. Hindi siya talaga indicated to be used on the eyebrows. Meaning there's not enough studies of safety no, and efficacy when it comes to using it on the eyebrows. At the same time, no, using it on the eyebrows, pwedeng delikadong mapunta sa mata. No, and minoxidil is very toxic, can be toxic to the eyes. Wala naman daw mali kung nais sumailalim sa microblading. Basta siguraduhin lumapit sa totoo o certified esthetician at magpakonsulta sa mga dermatologist para makaiwas sa anumang impeksyon. I don't see anything wrong as long as you're not no, sensitive or allergic to the dye that they're using. Those people who have a lot of allergies, they should be careful, no? Kasi pwede silang mag-react doon sa dye na ginagamit for microblading. Matapos ang ilang buwan, nakumpleto na ni Lara ang lahat ng sessions ng kanyang tattoo laser removal at tumubo na rin ng maayos ang kanyang kilay. Itsura ng aking failed eyebrow nung hindi pa po ako nakakapagpa-laser. And ito na po yung kilay ko ngayon after second session. As you can see, much lighter na po siya. Kasi meron pong iba talaga yung ink, mahirap tanggalin. It needs time, months po, ganun. 2 months, 3 to 4 session po yung inaabot ng ganung procedure. Ang price po natin sa laser removal is 2,800 per session, and then the following session po is 1,000 na lang. Bukod dyan, nagpa-microblading na muli si Lara pero sa lisensyadong clinic na. Ngayon, unti-unti nang bumabalik sa ayos ang kanyang mga kilay. Mas confident na po ako, and syempre less effort na magkilay kasi hindi ko na siya masyadong kino-cover up. Pero ang mahalaga daw sa lahat, si Lara, natuto na raw na sa lisensyadong espesyalista lamang magpapakonsulta. Tandaan, kung nais magpagawa ng kilay, siguraduhin sa totoong eksperto humingi ng gabay. Dahil imbis na makamit ang kumpiyansang inaasam, baka mas lalo pa itong sumablay. Sa totoo lang, marami sa mga senior citizen, tumba-tumba ang ginagawa ng tambayan. Pinalilipas ang oras ng nakaupo at walang ginagawa. Marahil dahil na rin ito sa pagbagsak ng kanilang kalusugan. Pero ibahin daw natin si Lolo Daniel na sa edad 66 years old, abay matikas na matikas pa rin. Ang kanyang hobby, ang pagbibisikleta. Pero paano nga ba nahilig si Lolo Daniel sa cycling? Story time! 2013 kasi nang mamatay ang kanyang asawa. Imbis na magmukmok, pinili ni Lolo Daniel na maging active para libangin ang sarili. Una siyang nahilig sa running at kalaunay sinimulan na niya ang pagsali sa mga marathon. Kanya naman ako na-involved sa sports ko dahil nakita ko kung gaano kahirap ang magkasakit ng pareho ng dinanas niya, diabetes, tsaka meron siyang heart problem. Kanya lahat ng oras ko, ginugol ko sa sports activity ko. Sunod naman niyang sinubukan ang swimming hanggang sa siya'y pumadyak na rin. Parang nag-uumpisa pa nga lang ako eh. Parang sinasabi ko nga sarili ko, life begins at 60s eh. Unang-una, hindi naman ako huminto sa training.
Huminto lang ako nung nagkaroon ng pandemic, pero tuloy-tuloy pa rin ang ensayo ko dito sa bahay. May mga trainer naman ako rito. Kung sakaling hihinto ako, parang hahanapin ang katawan ko, sigurado. And the rest is history, ika nga. Dahil mula noon, kinareer na niya ang pagsali sa mga cycling competition. Pagdating sa pagiging healthy, wala naman daw sikretong malupit si Lolo Daniel. Wala rin daw siyang agimat o anting-anting. Unang-una na sa lahat, mahalaga raw ang masusustansyang breakfast. Ang madalas niyang agahan, nilagang itlog para sa protina na siyang pampatibay ng buto. At oatmeal na mayaman naman sa fiber at good carbohydrates. Ito naman ang magbibigay daw sa kanya ng energy. At syempre, bago lumarga, i-check din muna ang bisikleta. Dapat nasa kondisyon at walang sira para iwas aberya. Mahalagang magsuot ng safety gear para kung may mangyari mang hindi maganda, kahit papaano'y may proteksyon. Lalo pat kapag tumatanda, natural na humihina na ang mga buto. Kapag ready na ang lahat, tara na't pumadyak! Payo ni Lolo Daniel, magandang magbisikleta tuwing umaga kapag hindi pa masyadong tirik ang araw. Ang matinding init kasi, mabilis makapagpapagod at posible ring magdulot ng heat stroke. At para sa mga beginners, huwag muna masyadong maglalalayo. Ang importante naman kasi ang makapagpapawis. Kailangan din matuto ka ng tamang paggamit ng bike. Respeto natin yung kapwa natin siklista. Kanya nga sabi nga nila, share the road eh. Ang pagbibisikleta nakatutulong po sa pagpapalakas ng puso at baga. Lalo na nga't kapag nagkakaedad na, naku, talaga namang natural na humihina po ang ating organs, di ba? Pinalalakas at pinatitibay din po nito ang mga buto. Kaya tandaan, rumurupok ang ating mga buto habang tumatanda. Kaya mahalaga po ang regular exercise. There are several studies done in the United States and Germany. Ito ay mga systematic review that tells us that with high-intensity exercise or moderate-intensity exercises, ay gumaganda ang ating mga buto, lumalakas siya, tumibay at gumaganda ang bone mineral densitometry natin. Nagkakaroon din nga ng stiffness sa ating joints o yung tinatawag nating kasukasuan. Nangyayari ito lalo na kapag wala tayong physical activity. Pag ikaw ay tumatanda, yung mga kasukasuhan natin, it becomes wear and tear kasi. So habang mas lalo mong ginagamit yung iyong particular joint, lalo na yung mga tuhod, lalo siyang gumagasgas, lalong numinipis yung cartilage, at lalong napapaaga ang tinatawag na osteoarthritis. Bukod sa ehersisyo, malaking tulong din sa bone health ang pag-inom ng calcium supplements, lalo sa mga nagkakaedad na. Meron ding mga gatas na specifically formulated para sa mga senior citizen. Lahat ng ito malaking tulong para ma-delay ang tinatawag na bone deterioration. Habang tumatanda tayo, there comes a certain age when you're 30 years old, yung katawan mo ay nagtatapon na po ng calcium yan. So habang tumatanda ka, mas dumadami yung calcium na tinatapon ng katawan mo. So it is very important that once nagtatapon ng calcium yung katawan mo, ay uminom ka ng mga supplements either from the calcium supplements or dun sa mga gatas na iniinom natin. Kaya naman si Lolo Daniel, sige na sa pagpadyak. Noong nakaraang taon nga, nasungkit ni Lolo Daniel ang second place sa ginanap na Sundown Duathon sa Clark, Pampanga sa male category, age 60 above. At ngayong taon, puspusan daw ang training ni Lolo Daniel dahil sasali muli siya sa isang duathlon competition at ang kanyang goal, masungkit niya ang unang pwesto. Good luck po, Lolo Daniel! Hindi porket nagkakaedad na tayo pababayaan na natin ang ating kalusugan. Katunayan nga, mas dapat pa nating alagaan ang ating sarili habang tayo'y tumatanda. Sana na-inspire kayo sa ating super lolo. Dahil maski ano pa ang edad ninyo, it is never too late na magpaka-healthy. Laughter is the best medicine, ika nga. At sa bawat pagtawa, sigurado ang ating mga ngipin ang bibida. Pero papaano kung sa iyong pagtawa, may
missing na mga ngipin. Sa bayan ng Etxague sa Isabela, nakilala namin ang sikat na TikTokeress na si Kim. Ang naging asset daw ni Kim sa kanyang pagte-trending, ang kanyang kawalan ng ngipin. Dahil lang to sa isang video na nag-trending noon, madaming natuwang tao. Kaya parang, ay, maganda to parang gugustuhin to ng tao. Kaya ayun, pinagpatuloy ko na lang. Pero paano nga ba siya nabungi? Nagsimula raw ang lahat na magkaroon ng maliit na butas ang ngipin ni Kim. Dahil hindi raw komportable si Kim sa maliit na sira ng kanyang ngipin, nagpasya siya na ipapasta ito. Hindi pa masyadong problema yung konting dents lang noon. Pero dahil insecure ako, pinapasta ko siya para maganda yung itsura ng ngipin ko. Kasi may libreng papastas yung dentist namin sa amin. Kaya tinik advantage yun namin. Matapos ang libreng pasta, ang inaasahang beautiful smile naging aray! Yung sakit na nararamdaman ko noon is grabe. Almost 1 year ko siyang tiniis talaga. Kasi takot ako mabungi. Pero dumating din sa point na hindi ko na kaya. Kailangan ko nang patanggal to. Paalala ng dentista ni si Dr. Maureen Manzano, kapag may dent or discoloration daw ang ating ngipin, kahit pa hindi ito sumasakit, posible raw na mayroon na itong cavity sa loob. Kaya naman, kinakailangan daw na tanggalin ang sira at palitan ng tooth fillings o mas kilala sa tawag na pasta. Yung dent na yun, umabot na siya sa dentin. Kaya siya pinastahan. Maaring ang nangyari dyan dahil hindi naman siya sumasakit. Nagka-crack na yun sa loob, hindi na siya intact. Yung filling hindi na intact sa tooth surface, may crack na, pinapasukan na ng food debris. Kung kaya't lumalim na ito. Ang tooth fillings ay hindi forever kasi lagi natin ginagamit ang ating ngipin. So kailangan pa rin nating alagaan ito. Pero kapag napabayaan at hindi agad naagapan, Maari itong mabulok at eventually mabunot ito. Kapag nabunot ang isang ngipin, hindi na po ito babalik sa atin. matapos mabunutan ng mga ngipin si Kim, malaki raw ang naging epekto nito sa kanyang self-confidence. Grabe, na-insecure talaga ako sa itsura ko. Ang itim ko noon, tapos ang pangit, wala pa akong ngipin. Kinocoveran ko yung ano ko kapag may kaharap ako. Hindi ako makakatawa kasi nga wala akong ngipin sa harap. So, tinitiis ko talaga yun. Halos hindi na nga rin daw siya makalabas ng bahay. Grabe nun. Hindi ko na alam kung ano yung isipin ko. Wala na akong ngipin. Paano na ako makakalabas nito? Ganun. Naging tampulan din daw kasi ito ng tukso. Ang pinakamasakit na sinabi nila sa akin, kada ako matanda. Totoo naman. Ang mga natanggap daw na tukso ang nagpalakas ng kanyang loob. Kaya naman si Kim nanindigan na hindi niya ito dapat ikahiya. Tanggap ko na kung anong meron ako ngayon. Kesa naman yung masakit na iniinda ko. Mas gustuhin ko pa rin yung ganito kaysa yung ganyan. Kaya naglakas loob siyang i-flex ito online. Ang mga videos ni Kim agad-agad na nag-trending. Pag may nag-trend lang na video ko, sunod-sunod na silang mag-follow and hanggang sa hindi ko na namalayan, umabot na ako ng 1 million followers and malaking influence sa akin yon na ipagpatuloy kasi parang gusto nila akong suportahan. At dahil sa kanyang bunging ngipin, nakilala siya sa social media bilang si Vampire Queen. Kaunting aura lang sa harap ng camera, then smile. Suportado naman daw si Kim ng kanyang mga followers online. Pagbabasa ko lang ng comments, madaming natutuwa, na mas nai-inspire pa ako, mas nagaganahan pa ako na ipagpatuloy yung ginagawa ko kasi meron naman sila na sumusuporta sa akin.
2 beses lamang po maaaring tumubo ang ngipin ng isang tao. Una, pagka syempre tumubo na yung primary teeth o ito po yung sa edad na 6.5 months old hanggang 2 years old. Pagkatapos noon, di ba nalalagas ang ngipin ng isang bata pag dumating siya ng 6.5 years old hanggang 12 years old. Pagkatapos ng age na yan, naku, pag tumubo na ang permanent teeth, naku, hindi na humuling tutubo yan pag nawala. Kaya, dapat nating ingatan. Payo ni Dr. Mau para mas mapangalagaan mabuti ang ating mga ngipin. Unang-una, kailangan matibay ang ating ngipin. So, kinakailangan natin kumain ng masusustansyang pagkain na merong una calcium at saka vitamin D. Ugaliin natin magsipilyo twice a day. Una sa umaga or sa gabi. And then, a floss. Yung pagpo-floss, maaari natin gawin sa gabi na bago tayo matulog. And then, mouthwash. Yung mouthwash kasi, nakakatulong siya para ma-wash out yung hindi natanggal ng toothbrush. Sa oral cavity, hindi lang ngipin, hindi lang gums, meron ding tongue. So, kailangan i-scrape yung tongue. Kailangan bumisita na ngayon sa ating dentista. Nakakatakot bumisita sa dentista, pero kailangan kasi ang dentista, i-check niya ngayon ang ating oral cavity. Ituturo na tayo kung anong dapat nating gawin. Para maiwasan ang pagkasira ng iba pang mga ngipin ni Kim, minabuti na niyang magpagawa ng pustiso. Yun nga lang, naninibago raw si Kim sa mga bago niyang ngipin. Tuwing lumalabas ako, nasanayan ko na rin na hindi siya gamitin. Dito talaga comfortable kapag wala yung ngipin ko. Mas comfortable ako na hindi siya gamit. Pero ang payo ni Doc Mau kay Kim, Suotin mo nang sa ganon, hindi rin gumalaw yung ibang ngipin. Sa umpisa, talagang mahirap ang denture kasi false teeth na ito kung tawagin. Pero kailangang suotin ito kasi ang false teeth o denture, hindi lang ito for aesthetics, for function din. makalipas ang mahigit 1 taon, ang vampire queen na si Kim, mas confident na sa kanyang mga ngipin. Nasanay na siyang gamitin ito at kanya na itong i-flex sa kanyang mga videos. Kaya si Kim, mas confident nang ngumiti. Para makapagbigay ng tunay na matatamis na ngiti, mahalagang matutunan natin kung paano alagaan ang ating mga ngipin. At higit pa rito, kung paano tanggapin ang ating sarili with a smile. Dito sa bayan ng Bulan, Sorsogon, nangyari ang insidente. Ang magandang balita, minor injuries ang tinamo ng 65 anyos na si Mang Eduardo. Nakita ko po siya, pero nasa malayo pa yun, nasa malapit na. Parang ang bilis niya. Umiwas ako, matas ko ng konti. Akala ko, siya, lulusot siya dun sa inabot pa ako. Wala na akong naramdaman. Na ako, nawalan ako siguro ng malay. Tama ko dito sa Tumalsik papunta sa nakaparadang tricycle si Mang Eduardo, pati na ang rider ng motorsiklong nakabangga sa kanya. Pareho silang dinala sa pinakamalapit na ospital. Bali si tatay kasi yung nangyari, pumailalim siya sa ilalim ng tricycle. So nagkaroon siya ng abrasion. So agad naman nadala ng team sa hospital. Base po sa findings ng nurse po, nakainom nung nakabangga, yung rider po ng motor. Nagtamo rin ng injury sa bahagi ng ulo at nagdugo ang ilong ng rider ng motorsiklo. Hirap daw makakilo si Mang Eduardo dahil sa pinsalang tinamo. Mahirap po magtayo ko ng tayo. Kaya palagi akong nakaupo doon. Pag wala sila dito, pinipilit ko yung katawan ko para maabot ko. Dahil nasa nasa klase sila. Kulang ang naiiwan dito. Maging ang kanyang pagsasaka, naapektuhan din. Ngayon, dapat nandun ako Dapat magpapatabi ako, maalagaan ko yung mga ko. Nagtatanim ako doon sa mga palayan ko.
Ipinakita namin ang CCTV footage sa orthopedic surgeon at rehab and sports medicine specialist na si Doc Oliver Lozano. Bukod po dun sa posibleng fracture, tinitignan din po natin yung posibilidad na magkaroon ng injury sa muscle, okay, sa mga soft tissue. Base sa resulta na ginawang x-ray kay Mang Eduardo, wala siyang tinamang fracture sa ulo. Ibig sabihin po wala pong nakitang fracture, which is good for the patient. Delikado raw ang ganitong aksidente lalo na sa mga katulad ni Mang Eduardo na may edad na. Sa mga lalaki naman po, pwede pong magkakaroon na po ng pagrupok ng buto, tinatawag na osteoporosis, once na pumasok na po sila sa edad na 60 pataas. Payo ni Doc Lozano sa mga saksi sa aksidente, huwag daw gagalawin ang pasyente. Mas mainam na hintayin ang mga rescue team. Kadalasan po kasi pag nagkaka-aksidente, minsan binubuhat na lang kahit papano basta maisakay lang sa sasakyan. Kaya importante po yung tinatawag na first aid management. Doon pa lang po dapat wag igagalaw. Kung kailangan lagyan po ng splint para ma-immobilize yung affected na limb. Kung kakailanganin po na magkabit ng collar, kasi ayaw natin magkaroon ng spinal cord injury. Papasalamat dahil na nabuhay pa ako. Nabuhay pa ako. At saka muling makakapagtrabaho ulit. Tumanggi namang magpa-interview ang nakabangga. Nagkaareglo naman daw ang dalawang kampo. Ang misis ko nakiareglo. Pumunta dito, tinignan yung bisikleta ko. Ako, ipayos lang yun yan. Okay na sa akin. Ayon sa Road Safety and Chief Responder ng MDRRMO ng Bulan, Sorsogon, madalas daw ang vehicular accident sa lugar na pinangyarihan ng aksidente. Kailangan muna nating mag-stop, look, and listen. Yun ang number 1 na protocol dyan para maiwasan natin na, lalo na kung madilim, minsan may mga madilim na portion ng kalsada. Tumawid din sa tama at ligtas na tawiran. Paalala naman sa mga motorista, sundin ang speed limit. Ayon sa MDRRMO, nasa 20 to 30 kilometers per hour lamang dapat ang speed limit sa mga barangay road tulad sa kalsada kung saan nabangga si Mang Eduardo. Dapat sundin natin kasi yung minsan sa mga kalsada, yung mga speed limit na required. Kasi portion na siya kasi ng barangay road eh. So, advisable talaga sir na dapat magme-minor na siya eh. Mga kapuso, don't drink and drive. Huwag tayong mag-drive ng nakainom. Saka always tayong magsuot ng gear, lalo na sa mga rider talaga na naglo-long distance. May mensahe naman si Mang Eduardo sa nakabangga sa kanya. Ingat-ingatan mo yung pagmamaneho mo kasi ang bilis-bilis mo, makakapatay ka ng tao. Nagsilbing aral din kay Mang Eduardo ang nangyaring aksidente. Dapat talaga mag-ingat ka, ka. Yung tingin mo pa, kabilaan. Yan, parang yan hindi ko na anuhan. Kasi sanay ako magtawid, umagat hapon. Magandang balita, makalipas ang 5 buwan, bumuti na ang lagay ni Mang Eduardo. Naghilom na ang kanyang mga sugat at nakabalik na rin siya sa mga dating gawain. Mga kapuso, maging alerto po tayo sa kalsada. Sumunod sa batas trapiko para ang aksidente ay maiwasan at walang buhay ang malagay sa peligro. And that's it, Pansit! Naka-1 oras na tayo. Akalain nyo yan. Napakabilis ho ng oras, di ba? Kapag tayo ho ay maraming sabay-sabay na natututunan pagdating naman sa usaping pangkalusugan. Kaya, thank you very much po sa pagsama nyo sa amin at paggising muli dito po para manood ng Pinoy MD. Hanggang sa susunod na Sabado, ako pong inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. Nagpapaalala na iisa lamang ho ang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman po inyong dermatologist, si Dr. G. Tandaan, unahin ang kalusugan. At syempre, lagi po kayong tumutok dito sa programa kung saan kayo at ang inyong kalusugan ang laging number 1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD.